Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yun nga, adabus soal. Alhamdulillah. May kalahati na pala tayo ng libro eh. Ngayon kung matapos natin to, actually marami pang libro tungkol sa ganito yung topic niya, adabul muta'allimin. Yung kumbaga, magagandang asal sa pag-aaral. Maraming libro eh. So ito na talaga yung gagawin nating topic kasi bihirang natatalakay ito sa mga masjid o sa mga talakayin. Yung mga mabubuting asal. Alhamdulillah. Lalong-lalo na tungkol sa pag-aaral. Iba pang mabubuting asal, iba pang adab. Maring matatalakay sa fiqh eh, di ba? Mabuting asal sa pagkain, pagtulog. Madadaanan natin sa iba pang mga pagtalakay. Pero itong adabul muta'allimin, bihirang-bihira na natatalakay. Kaya mainam na patalakay natin. Inshallah. Sige, huli nating natalakay, yung nga kahit si Musa alayhis salam, inutusan ni Allah na magtanong o mag-aral sa ilalim ng isa sa kanyang mga alipin na maalam. Yung si Khidir, na merong mga scholar nagsasabi na siya ay propeta at meron din naman nagsasabi na hindi siya propeta. Pero either way, si Musa alayhis salam ay nakidabang ng husto kay Khidir. Actually, dun pa nga sa kwento sa Suratul Kahf, di ba? Yung mga sample ni Musa doon, yung mga ginawa niya, mga hindi tamang paraan pa ng pagtatanong eh, di ba? So nilinaw sa kanya ni Khidir, wag mo akong tatanungin bago ko pa sabihin sa iyo yung mga bagay-bagay. Wag mo akong pangunahan. Relax ka lang. Kumbaga, relax lang siya. Kaso si Musa alayhis salam, personality niya talaga kasi yun eh. Ayaw niya na merong pang-aapi na nangyayari sa harapan niya. Kumbaga, nakita niya, inakala niyang pang-aapi o kawalang katarungan yung binutas yung bangka. Inakala niya na pang-aapi yung pinatay yung bata. Inakala niya na kawalang katarungan yung, kumbaga, itatayo mo yung pader ng mga tao na hindi man lang kayo pinakain. Diba? So, iniisip niya, yung nagpasakay sa atin kanina, binutas mo yung barko. Tapos yung bata, pinatay mo. Tapos ngayon itong mga hindi man lang nagpakain sa atin, tinayo mo pa yung pader. Ginawan mo pa ng kabutihan. So yun, hindi mapakali. Hindi mapakali si Musa alayhis salam. At pinaliwanag ni Khidir bandang huli. So importante yung nagtatanong. At syempre, kapag sumagot na yung tinatanong mo, tuparin mo rin yung kung ano yung sinagot niya. Kumbaga, o kung ano yung instruction niya. At syempre, mainam din, ayusin mo yung pagtatanong mo. Ayusin mo yung pagtatanong mo. Fakanat qissatu Musa ma'al Khidri alayhi salam. Yung ang kwento ni na Musa at Al-Khidir alayhi salam. So dito si Sheikh, kabilang siya doon sa mga naniniwala na propeta, si Al-Khidir, kasi binanggit niya alayhi salam. So makanilang dalawa nawa, Musa at Al-Khidir, ang kapayapaan. Allati fiha min al-fikhi istihbab rihlatil alim lil izdiyadi min al-ilm. So naririto daw ang halimbawa ng pagiging mainam para sa isang maalam na maglakbay para sa kaalaman. Ibig sabihin, kukuha siya ng kaalaman mula sa iba. Pero syempre, okay din na kung maglalakbay siya para magturo. O kaya para tingnan yung kalagayan ng iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga jamaa. Katulad ng ginagawa ng yung mga duat, ng mga sheikh, yung mga taga Baguio, di ba? Napupunta sila ng iba't ibang lugar. Parang nakaabot pa nga sila, nababalitaan ko yun, nakaabot pa sila ng Tarlac. Malalayo yung ibang napupuntahan na nila. Pero iba naman yung talaga kasi yung ginagawa nila doon. Ngayon lagi kong nababanggit yung Da'wa Caravan. Yung ngayon nagbomotor lang tapos wala namang na-accomplish. Ito sila, alhamdulillah, sina Sheikh Jamal, sina Abu Mazin, alhamdulillah, yung pinupunta nila, mainam. Pero yung magmumotor-motor ka lang, kunwari Da'wa Caravan, tapos wala namang na-accomplish na malinaw, namasyal ka lang, gumastos ka lang ng gasolina, no? Na nalaspag lang yung motor mo. So dapat ayusin mo na magkaroon ng
Kumbaga ma-organize yung kanilang gawain inshallah. Hindi natin sinasabing haram, yung nga yung da'wa caravan, pero dapat ma-organize. Yung nga lalo na kung meron kayong jamaa, wag mo basta-bastang iiwan yung jamaa mo, 'di ba? Katulad ng ginagawa halimbawa nung halimbawa yung mga taga Nobeleta, pag alis nila doon may naiiwan doon sa jamaa nila, hindi yung mawawalan ng tao doon. Alhamdulillah. Sina Abdul Jalil, madalas din yun silang lumabas-labas eh. Pero mainam yung ginagawa nila kasi yung jamaa nila doon established na. Pero kung ikaw, pag alis mo, walang may iwan tao doon sa masjid mo, di ba? Wala nga mag-aadan, hindi pwede. Hindi ka pwedeng mawawala doon. Hindi ka pwedeng mawawala doon. Ayusin mo muna yung jamaa mo saka pumunta sa ibang lugar, inshallah, para magdawa. Ganun din, yun nga, sila Sheikh Jamal, nasa posisyon sila na magtitiyak sa kalagayan ng mga Muslim. Tingnan nila yung kalagayan ng mga Muslim kaya napupunta sila iba't ibang lugar. Di ba sinakap na sip? Mainam yun, nalalabas sila. Pero ikaw, wala kang pangangailangan na gawin yun. Huwag mong gawin yun. Unahin mo muna yung dapat unahin. So dito sa kalagayan ni Musa alihis salam, mainam yung ginawa niya. Na naglakbay siya. Utos nga rin ni Allah sa kanya. Utos din ni Allah na maglakbay siya patungo kay Al-Khidir para madagdagan yung kanyang kaalaman. Pagtinamu lika'ul ulama wal fudala. So mainam daw na maglalakbay siya. Mainam na maglalakbay siya upang makaharap yung iba pang maalam at iba pang mainam na mga tao. Wa kana dalika da'bus salafi as-salih rahimahumullah. At ito rin ang naging paraan ng naunang henerasyon ng mga Muslim. Sinabi ni Imam al-Bukhari, warahila Jabir bin Abdullah masirata syahrin ila Abdullah bin Unais fi hadithin wahid. Si Jabir bin Abdullah yung natalakay natin doon sa yung tinanong ng Khawarij, 'di ba? Alala nyo doon sa yung tinatalakay natin yung tungkol sa paraiso, yung pamamagitan, yung syafa'a. Sa naglakbay daw si Jabir bin Abdullah patungo kay Abdullah bin Unais para lang sa isang hadith. At syempre nalaman nito ni Imam al-Bukhari kasi nga sa siyensya ng hadith. Yung nga, isa sa mga tinitiyak dito, yung adala. Yung nga yung sa Ilmur Rijal, yung kaalaman tungkol sa biography ng bawat isa sa mga tao doon sa sanad ng hadith. Meron nga tinatawag na jar wa ta'dil. Kumbaga, titingnan yung reputasyon ng mga tao. So, kilala nila ang bawat isa dun sa mga tagapag-ulat. At doon nga matutukoy kung sahih ba ang hadith o hindi. Doon sa katangian ng mga tao na nandun sa sanad nito. So, biruin niyan, si Jabir, ibig sabihin, pinagkakatiwalaan niya ng husto itong si Abdullah bin Unais. Kaya pinuntahan pa niya. Napakahalaga kahit malayo. Isang buwan na paglalakbay. Tayo nga dito, di ba? Papunta na nga lang ng bayan, minsan panghihinayangan pa natin eh. Wala kang bawang, wala kang sibuyas. Inisip, pwede ko naman itong iluto ng walang bawang, walang sibuyas, hindi naman mamamatay. Pero siya, di ba? Napakahalaga nung hadith na yun, naglakbay pa siya ng isang buwan para lang puntahan si Abdullah bin Unais. Wabasata tilkal akhbar al-Khatib al-Baghdadi fi kitabihi ar-Rihlatu fi Talabil Hadith. At nagbigay pa ng iba yung detalye daw si al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah sa kanyang aklat ar-Rihla fi Talabil Hadith. Ang paglalakbay sa paghahanap ng mga hadith. Kaya napakalaki nung sakripisyo ng naunang henerasyon talaga ng mga Muslim eh. Sabihan nila na yung kumbaga tinipon talaga nila yung mga hadith. At finally, alhamdulillah, dumating sina Imam al-Bukhari, Imam Muslim. Actually, pagdating nila, organized na yung mga hadith eh. Medyo organized na kasi marami nang nauna sa kanila na nagtipon. Sina Imam Ahmad, halimbawa, di ba? Marami nang mga nauna sa kanila na nagtipon. Kaya, kumbaga, napakainam talaga ng mga tao na ito sa kanilang serbisyo sa Islam, alhamdulillah. Walaqad dakara ahlul ilm
adaban lis-su'ali tanbagi mura'ataha inda istifta'il ulama wa su'alil muallimin wal muallimat. Sa mga scholar, binanggit nila ang ilan sa mga magagandang asal sa pagtatanong na marapat natin pangalagaan kapag nagtatanong tayo sa mga ulama at pagtatanong sa mga guro, lalaki man sila o babae. Wa min ahammiha ba dakarahul Imam an-Nawawi fi muqaddimati syarhihi lil madhab ay lil muhaddib. Binanggit ni Imam an-Nawawi doon sa kanyang panimula. Doon sa isa sa kanyang mga aklat, yung muhaddib. Sabi niya, wa ala sa'ili an yatalattafa fi su'alihi. Marapat sa nagtatanong na maging malumanay sa kanyang pagtatanong. Ngayon balikan natin dito yung sample ng nakaraan, di ba? Yung doon kay Jabir bin Abdullah din, yung doon sa yung nagtanong sa kanya si Yazid, di ba? Si Yazid, kahit kawarij yun, kawarij, di ba? Nagtanong siya, kung ganyan yung, paano mo nasasabi yan? Sabi niya kay Jabir, paano mo nasasabi yan samantalang ganito yung sinabi sa aya? Yung ganong paraan ng pagtatanong para sa atin, ano na nga, di ba? Ay, parang hindi na baga mahangin na yung dating di ba? Mahangin o ano. May ibang paraan para masabi mo yung ganong bagay. Yun nga, maaring si Yazid, yung panahon na yun, kaya ganun yung kanyang paraan ng pagtatanong. Kasi nalaso na yung utak niya nung kawarij Diba? Feeling niya mas maalam pa siya kay Jabir bin Abdullah. Pero buti nila, alhamdulillah, kalaunan, natauhan sila, yung grupo niya, siya at yung grupo niya. Isa lang sa kanila yung sumama sa kawarij. Di pag nagkataon, kung di sila ginabayan ni Allah, corn beef sila. Corn beef. Nakatawa yung mga Pilipino, ano nila na-invento, no? May matawag nila sa napapatay na NPA, corn beef. Paano kaya nila naisip yun, ano? Ngayon lang nila sumagi sa isa. Paano corn beef? So, dapat daw yatalattaf. Diba? Yung latif, yung yung malumanay o mabait. So, dapat malumanay siya sa pagtatanong. Diba? Hindi yung tipong agresibo ka. Diba yung katulad ng pagkakatanong ni Yazid, diba? Diba? Paano mo nasasabi yan? Namantalang may aya sa Quran, ganito. Di nakikipagtalo ka kagad pag ganun yung tono mo. Diba? Magkakaroon agad ng idea yung tao. Yung tinatanong mo, na hindi ka nagtatanong para sa kaalaman, nagtatanong ka para makipagtalo. Tataba rin na yung sumagot sa'yo. Baka tatalikuran ka na lang nun. Kasi mga maalam, alhamdulillah, pinahalagahan nila yung oras nila Hindi nila in-entertain yung mga ganitong mga bagay. Yan sinasabi ko lagi kay Yasin, ganyan pansinin nyo, walang kwentang tao yun Kung sa ibang lugar yan, yung ganyang tao, palalayasin yan Palalayasin yan, hindi yan pa sasamahin sa mga lecture, sa mga aralin. Kasi virus yan Di ba? Isa lang yan, ito-tolerate ng nagtuturo, di ba? Tolerate, halimbawa, palalampasin. Gagayahin yan ng iba. Kaya mga ganyan, pinapalayas yan, hindi yan pinapasali sa mga aralin. Hindi yan pinapasali sa mga aralin. Kasi obvious, hindi naman nagpunta dyan para matuto Nagpunta yan dyan para makipagtalo. Para magdunong-dunungan. Wala yastahyi minas suali amma ashkala alayhi. At hindi siya dapat mahihiya na magtanong tungkol sa anumang bagay na kinalilituhan niya. At ito yung problema sa marami nga sa mga mag-aaral. Yung hadith, hindi naman hadith. Yung yung sinasabi nga ng mga scholar, di ba? Hindi magkakamit ng kaalaman ng mahiyain at mayabang. Kasi mahiyain, baka isipin niya, ayoko magtanong kasi pagtawanan ako ng mga kaklase ko Okay, pagtawanan ako ng guro. Ayoko nga magtanong, baka sabihin ng guro, ang simple-simple hindi mo naintindihan, bobo ka ba? Pinangunahan na niya yung teacher, di ba? Dapat hindi ka yung teacher. Hindi siya judgmental. Parang si Torno, di ba? Yung reklamo ni ating nagkamali lang siya ng konti, pinagtawanan daw siya. Master ka ng tajwid, tapos pagtatawanan mo yung tao na nagkamali ng konti sa tajwid, tapos ikaw pala mismo palpak. Yeah. Shaitanir Rahim. Tapos yung patiha mo, balubaloktot, parang
lasing yung nagre-recite. Ngingiwi-ngiwi ka pag mag-recite ng ano, ng Quran. Kaya hindi maayos yung ano, mga makharij. So hindi siya dapat mahihiya. Yun nga, importante dito din bandang huli ang ilalim nito, ugat nito, ikhlas pa rin eh, di ba? Ikhlas eh. Kung ikaw may ikhlas sa pagtatanong mo, magiging latif ka sa pagtatanong eh, magiging malumanay ka sa pagtatanong. Kasi ang hangad mo, kaalaman. Magpapakumbaba ka sa tinatanong mo kasi ikaw ang may kailangan sa kanya eh. Okay, so dito nga, yung nga bandang huli, ikhlas yung ugat nito eh. Kasi kung iba magtatanong ka, tapos ang gusto mo talaga kaalaman, magpapakumbaba ka eh. At magiging malumanay ka sa pagtatanong. Pero yung pagtatanong mo para makipagtalo, mararamdaman mo agad yun eh. Kasi yun yung kagandahan sa boses ng tao eh. Kumbaga, pare-pareho ng pananalita, kung babasahin natin pare-pareho ng pananalita, di ba? Pero iba-iba yung tono nun at malalaman natin kung yung tao ba nagtatanong o nakikipagtalo. Depende sa tono ng nagsasalita. Depende sa tono ng nagsasalita. At ganito rin, yung tao na may ikhlas sa pagtatanong, hindi siya mahihiya. Kasi gusto niya kaalaman eh. Hindi na niya iisipin, wala na siyang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Oh, sabihin ng ibang tao, bobo ka, kaya ka nagtatanong tungkol sa bagay na obvious naman. Wala ka ng pakialam dun, bahala sila sa buhay nila. Diba? Hatulan ka man nila, husgahan, na nagtatanong ka kasi bobo ka. Eh, problema nila yon. Eh ngayon, mahilig manghusga yung kahusga-husga din eh, na tao. Yung mahilig manghusga sa iba, sila din yung ano eh, yung kahusga-husga din na ugali eh. Yung ngayon, mga narcissist, di ba? Yung ugali nila, binibintang nila palagi sa iba. Yung sabi nga ng mga psychologist, ang narcissistic projection daw, sa narcissistic projection, yung bawat sabihin nila na masama tungkol sa iyo, actually, pag-amin, inaamin lang nila kung ano yung ugali nila sa anumang bagay na ibinibintang nila sa iyo na masama. Ugali nila yun, kaya sila nagkaroon ng idea na meron kang ganung ugali. Kasi sila may gawa eh. Ibinibintang nila sa iba. Ibinibintang nila sa iba. Gayun din, bal yastawdihuhu akmala istida. So, huwag ka mahihiya na magtatanong. Sa anumang nakakalito sa iyo, bagkus ay magtatanong ka para linawin ang iba pang mga bagay o ang ilang mga bagay sa pinakamalinaw na paraan. So, nagtatanong ka para maglinaw. Hindi dahil sa hindi mo, kumbaga, hindi dahil sa bobo ka, kaya ka nagtatanong. Madalas pa nga yung pagtatanong, tanda ng talino eh. Diba yung nakwento ko nga nung nakaraan si Ali Al-Qari, yung taga-Iraq na scholar. Nagpunta siya ng Makkah. Tapos tinanong niya yung sheikh doon. Sheikh, paano pag ganito, ganyan? So sabi ng sheikh, yung tanong mo, tanong ng maalam yan ah. Hindi yan tatanong ng pangkaraniwang tao. So sabi niya, kung taga saan ka ba? Taga Iraq. O taga doon ka ba? Ba't di mo binasa yung aklat ni Ali Al-Qari? Hindi niya alam, yung kausap niya yung mismong si Ali Al-Qari na author ng libro sa madhab ng ano ba yung madhab nila? Hanafiya ba yun o Hanbaliya? Na, lalo na tungkol sa Hajj. Kasi maaari may iba-ibang paraan sila eh. May subtle na differences pagdating sa mga pananaw. So minsan yung pagtatanong tanda ng katalinuhan eh ng tao. Kasi yung bobo, makikinig lang na makikinig eh. Minsan ganun sila, di ba? Makikinig lang na makikinig. Basta makaraos lang. Pero meron din bobo na pala tanong kasi nakipagtalo. Pero meron din namang mahina. Pero hinahayaan na lang niya lumipas yung oras para makauwi na. Para makatulog na. Diba? Faman rakka wajhahu rakkahu ilmuhu. Sino man ang ginawa niyang rakik, kumbaga malambot o maginhawa yung kanyang mukha sa pagtatanong, magiging malambot din para sa kanya ang kaalaman. Sa inyo, magtanong ka ng malumanay. Ang hangad mo talaga, kaalaman.
Wa man rakka wajhahu inda su'ali dahara naksahu inda ijtima'ir rijal. At sino man ang kumbaga magiging malambot yung kanyang mukha sa pagtatanong ay lilitaw ang kanyang kakulangan sa pagtitipon ng mga tao. Wala ka ng pakialam dun. Isipin mo, ano man ang isipin ng mga tao porke nagtanong ka, wala ka ng pakialam dun. Bahala silang mag-isip na mag-isip. Kaya nga, yung mga bagay na, marami sa mga bagay na pinoproblema ng mga tao, hindi naman natin dapat problemahin eh. Diba? Yung iniisip ng mga tao tungkol sa atin, wala tayong kontrol dun eh. Bahala na sila dun. Buhay nila yun eh. Wala tayong kontrol doon. Paano nila tatanggapin yung sinabi natin na gumawa? Sinabi natin at ginawa. Wala tayong kontrol doon. Bahala sila doon. Bahala sila doon. Problemahin natin yung mga bagay na meron tayong kontrol dito. At kabilang doon, paano tayo mag-iisip? Paano natin titingnan yung mga bagay-bagay na nangyayari? At paano natin tatanggapin yung sinabi at ginawa ng mga tao sa atin? Yan ang problema sa yung pinag-uugatan ng mga maraming kaso ng depression, di ba? Masyadong nag-iisip yung tao, nag-overthink yung tao. Masyado niyang iniisip yung tao. Alam mo, may sinabi yung tao sa atin, tapos iniisip natin masyado. Tapos yung tao naman na yan na nagsabi sa atin ng bagay na hindi natin nagustuhan, maya-maya nakalimutan niya na yun. Kasi hindi naman pala niya sinasadya na nasabi niya yun. Di ba? O kaya, sinabi man niya yun, may mali siya, di ba? Pero hindi naman niya sila seryoso kasi ugali niya na talaga yung mambuisit eh. 'Di ba? Siya nga hindi niya sineseryoso yun. Tapos ikaw seseryosohin mo, sino nang problema ngayon? Di ikaw. So, dapat yung tao, wala siyang pakialam na. Huwag niyo masyadong iisipin ang ibang tao kasi lalo lang siyang mamroblema. Alhamdulillah. Isa rin yun sa mga magiging balakid sa kaalaman. Alhamdulillah. So, huwag daw mahihiya na magtatanong. At kung magtatanong man ay maging malumanay sa pagtatanong, alhamdulillah. Dahil ginagawa natin ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So tuloy natin yung iba pang mga bahagi ng usapin dito sa mabubuting asal sa pagtatanong insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.